Habang nag-aalmusal sila ay panay ang palihim na pagsulyap niya sa lalaking nasa harap niya. Para naglilihi ata siya. Hindi niya maalis-alis ang kanyang tingin dito at tuwing masisilayan niya ito ay natutuwa siya. I'm studying for his future because of the painting. Pagbibigay katwiran niya sa ikinikilos niya. Nagpasya siyang itutuloy niya ang pagpipinta ng larawan kaya tama lang siguro na pag-aralan niyang mabuti ang itsura nito. Makakatulong iyon sa ginagawa niyang portrait nito. Pero hindi niya mahanap-hanapan ng rason ay ang kilig na nag-aalimpuyo sa puso niya kapag dumadapo ang paningin niya rito. She was married to a hunk. Tinanggap na niya ang katotohanan iyon. May nadarama siyang tuwa at pagmamalaki kapag magkasama sila at nakikita niyang hinahabol ito ng tingin ng mga kababaihan. Pero hanggang tingin lang dapat. Kapag may nagtangka ng magpakyut dito ay para namang nagdidilim ang kanyang paningin. Hustong nag-angat ito ng tingin mula sa binabasa nitong dyaryo. Sa pagtatama ng kanilang mga tingin ay parang may sumibat sa kanyang puso. Nahigit niya ang kanyang hininga. Something was wrong with her. Kung wala ay bakit ganun ang nararamdaman niya? Are you okay? Tanong nito sa kanya. No. Oo naman. You're blushing. Bakit? Ngumiti ito. Ako? Blushing? Hindi Pero habang sinasabi niya iyon ay naramdaman niya lalong pag-iinit ng kanyang mga pisngi. If you say so, wika nito. Dadalaw ka ba kay daddy? Mukhang hindi ni pasanay itong tawagin ng ganon ang kanyang daddy. You visit him every day, don't you? Alam nito ang schedule niya. Pag-aalis ito sa umaga ay nagpupunta muna siya sa ospital bago siya tumuloy sa bahay nila para magpinta. Tumango siya. Kamusta na siya? Medyo nag-i-improve na. Nandun ka raw nung isang gabi. Nabanggit iyon sa kanya ng kanyang tito Alfred. Ang assistant na kanyang daddy halos araw-araw din nagpupunta sa paghamutan. May pinuntahan akong malapit sa ospital. Sumaglit na ako para silipin siya. Nailipat na pala siya sa isang private room. That's good, right? Nung araw din lang na yun siya inilabas ng ICU. And yes, that's very good. He's happy we're married. Napatingin siya sa kawalan nang maalala niya ang tagpo kung saan ay pahatid sa kanyang daddy ang kasiyahan nito. The company is doing well. Nabanggit sa akin ni Alfred. Medyo hirap pa rin ito sa pagsasalita pero hindi na katulad iyon ng dati. His color was a lot better now and he was already eating on his own. Nagkaroon daw ng pamamaga ang utak nito kaya matagal-tagal itong parating tulog lang. The swelling was gone down and the only thing the doctor were watching for were some signs of brain damage. Sa kabutihang palad, wala raw nakikitang senyales ng gano'n ng mga doktor. Ang panghihina nito ay normal na bunga lang ng tinamo nitong pinsala. It is Dad, kumpirma niya. She had no idea about the state of their company but she trusted her father's assistant. Mahusay ang napili mong mapapangasawa. I'm glad even if you got married so quickly. Parang may tanong sa likod ng sinasabi nito. Bakit ka nagmadali? Hindi niya gustong ipaalam dito ang tunay na dahilan na ginawa niya iyon para maisalba ang kumpanya. She did not want him to feel guilty. I was devastated by what was happening. I didn't have any time to anyone to turn to. Dan was there. He seemed like a nice guy. Pumalatak ito. Huwag ka mag-alala, Dad. I know what I'm doing at pwedeng-pwede magpaanal kung sakaling mali ang desisyong nagawa ko. I'm sorry, usal nito. I shouldn't. Lumunok ito at napansin niyang pinakislap ng luha ang mga mata nito. I was just so worried about you. Inabot niya ang kamay nito. Pinisil niya iyon. You have nothing to be sorry for. Wika niya. I have. Dad, ano ba yan? Banayad na sita niya rito. Dan is a good man.
Tito Alfred did his research about him, you know. Tumahimik ito. He is a good man. Wika nito kapag daka. I'm happy you married him. You could have done a lot worse. I'm happy I married him too. Sinabi niya iyon para sa ikapanatag ng loob nito. Iyon ang pinalagay niya. Pero hindi niya alam kung bakit parang may bahi din ng katotohanan ang tinuran niya. She was really happy she married the guy. Muntik siyang mapasigaw ng abuti ni Den ang kanyang kamay. Dahil siguro sa iniisip niya ay parang mas magigting ang epekto sa kanya ng simpleng pagdadait ng kanilang mga palad. What's wrong? Tanong nito. Nagulat lang ako. Sagot niya. Hindi nito binitawan ng kamay niya. Parang ang wala sa isip nitong hinagod-hagod pa nito iyon. She felt as if someone lit a fire inside her and the heat is created was slowly spreading inside her. Magmula nang halikan siya nito ay parati ng parang sinisilihan ng kanyang pagkatao kapag kasama niya ito. Kung bakit nangyayari iyon at kung paanong ang bilis na nagkakaroon ng ganong epekto ito sa kanya ay pinipilit niyang matukoy. If she could figure those things out, maybe she could also come up with an antidote. Birthday ni mama ni Gwen sa Sabado. Iniimbitahan niya ako. Tayo. Some of my colleagues would probably be there too. Would you like to come? Bahagyang nanigas ang kanyang mga panga. Ayaw man niyang aminin ay medyo hindi siya natutuwa sa closeness na nakikita niya sa pagitan nito at ni Gwen, which was quite ridiculous. Matagal nang sekretarya nito ang babae, kaya normal lang siguro na maging komportable ang mga ito sa isa't isa. Sure, saad niya. Siya pa bang hindi sasama? It's part of my role, git niya sa sarili. Sa beach ginanap ang pagtitipon at kung hindi pa nabanggit ng mami ni Gwen ay hindi niya malalamang kay Dan ang beach house na pinagdarausan ng salo-salo. Napakabait ng bata niyang asawa mo, sabi sa kanya ni Mrs. Vesuna. Mantakin mong isang salita lang ni Gwen ay hindi siya nagdalawang isip na ipagamit sa amin itong bahay niya. Ganon ho talaga si Dan, sagot niya. Sana lang ay hindi tabingi ang ngiting ipinaskil niya sa mga labi niya. Napatingin siya sa kinaroroonan ng lalaki at ng sekretarya nito. Inabutan ni Gwen si Dan ng inumin. Kapag kuwanay nag-usap pa mga ito, wari nagbibiroan. She started to see red. Parang bigla ay gusto niyang hablutin mula kay Dan ang inuming tanga nito at ibuhos iyon sa ulo ng babae. She had to face the ugly truth. Nagsaselo siya kay Gwen. Oh my! Para magselo siya ay may ipinapahiwatig iyon. Nakakairita lang. Alam na niyang may asawa si Dan. Ang kiripa. Iyon na lang ang inisip niyang dahilan. Nagpasintabi siya sa ina ng dalaga at dali-daling nilapitan niya ang dalawa. Oh, Mara, there you are. Wika ni Dan nang makarating siya sa kinaroroonan ng mga ito. Yes, here I am. Nakangitig wika niya. Mabuti naman at napansin mo ko. Hindi ka ba magsuswim? Tanong sa kanya ni Gwen. Masarap ang tubig sa dagat and it's always so calm. Hindi ba Den? Sir. I remember the time we came here. Kasama namin na ibang staff of course. Bumaling ito sa kanya. Kahit may bagyong parating, kalmado ang tubig. That's because this is a cove. Ani Den na sa kanya rin nakatingin. Anyway, as I was telling Den, sir, magpapalit na ako ng paligo. Ikaw ba? Sige. Maya-maya siguro. Saad niya. See you. I hope you enjoy the party. Anito. Sige sir. Pagkasabi nito niyon ay naglakad na ito palayo sa kanila. Hindi niya alam kung imahinasyon lang niya iyon pero parang bigay todo ang pag-indayog ng balakang nito. Matisod ka sana. Hindi niya napigilang huwag isipin. Ilang sandali lang na nawala ang babae at nang mahagip uli ito ng kanyang paningin ay napadilat siya. Pribado ang beachfront. Ibig sabihin, walang kaso kahit t-shirt at shorts ang isuot ng maliligo.
Walang sisita rito dahil walang nakatakdang dress code. Pero ang suot ni Gwen ay hindi lang basta swimsuit kundi panligong mas bagay yatang irampa sa bora. It was a teeny-weeny, itsy-bitsy thing. Iyon bang kaunting alog lang ay posibleng mabubuyang-yang na sa madla ang body parts nitong dapat ay pinapanatiling pribado. Walang exaggeration, ang unang reaksyon niya ay ang sakluban ng sako ang ulo ni Den para huwag nitong masyadong maitigan ang babae. "Don't mind her," sabi nito sa kanya. Bakas yata ang pagkadismaya sa mukha niya kaya nahulaan nito ang iniisip niya. "Sanay na kami kay Gwen. She has the figure and she loves to flaunt it." "Really?" Hindi halata. Sarkastikong naisip niya. Ngaling-ngaling tuktukan niya ang lalaki. Para kasing natutuwa pa ito sa figure na ipinoflaunt ng babae. "Ikaw ba, hindi maliligo?" Tanong nito sa kanya. Napikon siya dahil kahit kinakausap siya nito ay hindi ito nakatingin sa kanya. Sa halip ay si Gwen ang pinagpipistahan ng mga mata nito. Wala sana siyang balak pero sa nakita niyang suot ng babae, pati na sa reaksyon dito ni Den ay nagbago siya ng pasya. Hindi mapagkakamalang retokada ang figura niya pero kontento siya sa estado niyon. Kaya niyang pigilan ang paghinga niya para maging flat na flat ang tiyan niya. Maliligo. Teka't magpapalit lang ako." Mabuti na lang at nakagawian na niyang kapag may tubig na pwedeng paglanguyan sa pupuntahan niya ay nagbabaon siya ng swimsuit. Hindi kasing daring ng kay Gwen ang panligo niya. May kumpiyansa siyang hindi naman siya patatalo. Black ang dominanteng kulay ng swimsuit niya pero may splashes iyon ng fuchsia. One piece iyon pero may hati sa gawing tiyan kaya nasisilip ang kanyang makinis at maputing balat. And she could flaunt her figure as well as the woman did. Gusto nga niyang maniwala na mas may finesse naman siya kaysa babaeng iyon. Nagsisirko-sirko ang puso niya nang makita niyang parang lumuwa ang mata ni Den nang mapagawi ang tingin nito sa kanya. Lalong pinagbuti niya ang pagkendeng. "Oh, ikaw ba? Hindi maliligo?" Tanong niya na makalapit siya rito. "Lusong na, parang naiinitan ka." Mapanuksong ngiti ang ipinasilay niya sa kanyang mga labi kapag kuwaning nilagpasan na niya ito. She could feel him watching her. Tuloy ay conscious na conscious siya. Para nagiinit ang likod niya dahil alam niyang nakapako ang mga mata nito sa kanya. Nang makalusong na siya sa tubig at umabot na iyon hanggang baywang niya ay nagdive na siya. Saka siya lumangoy patungo sa mas malalim na bahagi. Hindi naman matagal na napag-isa siya. Maya-maya lang ay minaramdaman siyang mga bisig na pumaikot sa baywang niya. She gasped when she turned around and saw it was Den who was holding her by the waist. Malalim ang tubig at muntik na siyang lumubog nang makita niya ito. Pero maagap na naalalayan siya nito sa pamamagitan ng lalong paghigpit ng mga kamay na nakahawak sa kanya. Bahagya siyang nanginig nang maramdaman niya ang banayad na pagkiskis ng palad nito sa kanyang balat. In his dreams during his youth, then had envisioned that scene so many times. Iyon bang kasama niya sa beach si Mara at naghaharutan sila sa tubig. Ipinalagay niya na noon na bahagi lamang iyon ng kanyang panaginip. Kaya ngayon nangyayari talaga iyon ay parang hirap siyang paniwalaan iyon. But the warm flash under his palms seemed real enough. Parang nga nakakatuksong haplusin iyon at ang babaeng halos mapadati sa kanya ay nakakatuksong hilahin pang lalo hanggang sa walang kahit katiting na espasyo na kapagitan sa kanila. That was one of his cherished dreams coming true. Pero tila hindi siya lubusang natutuwa. May kulang pa. At ang pakiramdam na iyon ang nagtulak sa kanya na gawin na nga ang inuutos ng kalooban niya. Ang ipaikot ang mga braso niya kay Mara. She smelled so nice. Babaeng-babae ang amoy nito. Nakakahimok na yakapin nito na mahigpit. They were both treading water and their movements caused them to gently bump each other.
Sa bawat pagsahid ng katawan nito sa kanya ay parang umaakyat ang temperatura niya. Hindi siya nakatiis, kinabig niya ito, dahilan para mapasadlak siya rito. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.